Hello beautiful! So today po is meron po tayong mga cactus dito. This is mga Gymnocalycium variegata. Meron po ditong LVHP, merong VOS 1241, tama ba ako? And then we have the Daydream. Ayan, Daydream Hybrid. And yung ating ibang collection ng mga Gymno. So kumuha lang ako ng konti lang. Alam niyo naman, madami akong ganito. So, ayun, before that, gusto ko lang i-flex. Meron kasi nag-send sa akin ng photo si Ma'am Maura Lulu. So, nag-send siya sa akin ng photos ng Gymnocalycium. So, si Ma'am Maura Lulu, isa yan sa mga nanalo doon sa aking Box of Happiness year 2023. So yun, year 2023, ang pagganap ko nun is mag-share ng vlog ko, tapos bakit ikaw ang napili para bigyan ng Box of Happiness, parang ganun ba? Basta bakit ikaw napili, ganun. Tapos ano ba yun? Basta yun. So dalawa sila yung napili ko, tapos nanalo sila ng Gymnocalycium. Tapos yun na yung shinare ni ma'am sa akin nitong kailan ba? Mga last week of May or first day of June. Ayun. So ayun, nakakatuwa lang na napalaki ni ma'am yung kanyang mga Gymnocalycium. So ang topic natin today is about Gymnocalycium. So thank you din Ma'am Maura Lulu sa pag-share mo sa mga napalanunan mo sa akin ng mga Gymnocalycium, di ba? O, di ba? Yung iba din, mga nabigyan ng mga Box of Happiness, wala na, di na nagparamdam. Char. Ayun. Tapos, yung iba naman, gusto naman pala manalo ng Box of Happiness from me. Ayan, from me. Tapos, nung napanood nila yung isang segment, nagpamigay ako ng Box of Happiness, is nag-comment naman sila na gusto din nila manalo ng Gymno. Ganun din sana pala nung that time, sumali kayo, diba? Hindi yung tapos na sasabihin nyo, gusto nyo ng Gymno. So, minsan-minsan lang naman ako nagpapamigay ng ganyan, hindi naman palagi. Tsaka kung sasali kayo, dapat gagalingan nyo para manalo kayo, diba? So, yun lang, hindi ko na alam kung kailan ako magpapamigay. Char. So, yun. Ang topic natin is about the Gymnocalycium care tips. Ayan. O, diba? Mahilig ako sa mga ganito, kahit sa mga success. Yung nga lang, sasaki lang talaga. They tend to die at nag-aagawan sila ng nutrients. Kaya may namamatay, may nabubuhay. Ganon. So, sa Gymnocalycium, buhay silang lahat. So, eto, umaangat sila kasi hindi na sila kasya, kailangan na silang ilipat. Ayun, kailangan na silang ipaglilipat. Pero lahat sila buhay, tsaka lahat sila maganda, and ang ganda ng mga Gymnocalycium sapat na to, walang nasira, at tsaka lahat sila, yung kulay nila maintain na maganda. So yun, yun, para sa mga beginners, ang Gymnocalycium mahirap talagang paugatin, di ba? Diyan talaga nahihirapan ang mga beginners sa Gymnocalycium. So marami na ako nagawang mga vlog ng Gymno, panoorin nyo na lang kung paano. So ang magbibigay ko lang na tips, ito bago lang to. Kung gusto nyo mag-ugat yung Gymno nyo, dapat gumamit kayo ng pot na mayroon na sakto sa kanila, or syempre, kung maglilipat kayo, may space of flow para mas madali silang kumapit sa soil nyo. Kasi kung halimbawa magtatanim kayo ng ganito kaliit, tapos itatanim nyo sa ganito, medyo mahihirapan nga kayong magpaugat. It takes time. Tsaka mas gamitin nyo yung soil na organic, kasi kung ang gagamitin, kasi yung mga ibang seller ng mga Gymno, pag hindi nabili sa kanila, sila mag-aalaga, tapos ibebenta nila in time, or bibili sila tapos sila magpapaugat. Pero
bebenta lang nila pagka may ugat lang na konti. Hindi pa siya ganun kapit sa soil mix, o hindi pa siya ganun ka-stable sa soil niya. Meron ako mga nabilan na ganun na potted siya, pero pag chinek mo is minimal lang yung ugat nila, hindi pa sila well stable. So marami ako nabilan na ganun. And yung iba naman kasi usually kumukuha sila ng mga gymnocalcium na mga hybrid, mga ganito, tapos ibebenta nila ng pinadala sa kanila na ano na yung may mga roots na parang itatanim na lang kasi 'di ba matagal naman din buhay nila kahit hindi nakatanim. So yung iba yung iba nga is ganon. So mura lang nilang nabibili sa mga Thailand. So ako mahilig talaga ako sa mga ganito kasi pag minsan wala na akong pot, papakak ko na lang sila dyan. And maganda naman silang tingnan. Yun nga lang, in time talaga, magre-repat ka na talaga. Kagaya nga dito. Para silang candy. Ganda talaga nila. Isa to sa mga una kong gym, no? July 2024. Tapos, ayun. So, meron tayong LBHB 2178. Ito yung mga mother ng ating mga gymnocalcium bar. So, yung mga LBHB hybrid na tinatawag. Kagaya po nito. So, ayan, ganyan siya, oh. Malayin siya. Ayan. So, ito yung kauna-una ko LBHB. And, parang ano siya. Kasi may mga LBHB din ako. Pero, iba siya. Parang mas original siya. Parang ganun. Kasi, may mga nagbebenta na fake na LBHB sa black market. Kaya, kung hindi ka marunong tumingin, maluloko ka. This is LBHB 2178. Hindi, LBHB hybrid lang siya. Ayan, yung mga single spike. Ito rin, LBHB hybrid. Yung mga single. Yung mga parang guhit-guhit. Yung mga ganito naman is mga mehano. Ayan, mehano tawag. Ayan, mehano. Yung malalaki yung mga guhit-guhit nila. Then, meron tayong Daydream Hybrid. Yan din ang mga favorite na kinocross-pollinate. Tapos, eto, dati maliit lang yung pot niya. Nirepat ko siya. Ayun, boom. Bigla niyan laki. Tapos, hindi ko na pinutol yung ugat niya kasi mahirap magpaugat. And, wala akong time mag-monitor eh. Basta yung nasa lumang pot siya, kinuha ko lang siya doon, pinakak ko lang siya, tapos nilagyan ko lang ng lupa. Hindi na ako ma-stress na magpaugat-ugat, check, ganyan. Kasi pag di mo na-check, nagiging panat na yung gymno mo hanggang sa mamamatay na. So, yun. So, sa potting mix, mas maganda nga, mas organic yung gagamitin nyo. So, dapat, sa akin, 30 inorganic, tapos 70% organic. Para mas mag-ugat sila, tapos continuous moist lang po siya. Ayun. So, sabi ko kanina, kung gagamit ka ng malaking pot, tapos, maliit lang yung gymno mo, mahihirapan ka magpaugat. So, ang ginawa ko dito, so, syempre, maliit lang to dati. Ang ginawa ko dyan is, minamoist ko lang siya lagi. Tapos, gumamit ako ng Masato soil. Tama ba? Hindi. Kanong, Kiryuzuma. Yun. Kiryuzana. Yun yung ginamit ko. Maganda din siya magpaugat. Tapos yun, continuous moisting para mag-ugat sila. Ayun. So, sa pag-water, kapag well-rooted na or stable na sapat ang iyong mga gymnocalcium, pwede nyo silang isabak sa ROS. Pwede nyo silang isabak sa ROS. Ito ay ROS. Yun nga lang, pag ilalaban mo talaga sa araw, kailangan well-hydrated sila. Kasi pag hindi mo nilaban sa araw, papangit yung gymno mo, magkakaroon sila ng mga scales. Inom lang ako ng kape. Yun, magkakaroon sila
Hindi pala skill, scars. Nagkaka-scars sila kapag pinaaraw mo tapos hindi well hydrated yung gymnocalcium mo, yung maghapon, tapos ROS, ganun. And then, yung common problem sa gymnocalcium, kapag hindi siya naka-expose fully sa sun, is, yun, nagkakaroon sila ng scales, tapos, kapag hindi siya nakalagay sa mahangin, tapos dilig ka ng dilig, is, prone nga sila magkaroon ng scales. And, mealybugs, which is mahirap siyang linisin, lalo na kapag maraming gymnocalcium. Yung iba, tinatapon na lang siya. Kaya nang tinatamad na siguro maglinis, gano'n. So, iba, tinatapon na lang yung gymnocalcium. And, ayun, nasa syaga lang din ang pag-aalaga ng gymnocalcium. Pero sabi ko nga sa mga nakaraan kong vlog, kahit hindi ko tingnan to ng 1 month, okay lang sila. Kahit hindi ko i-check sila ng 1 month, okay lang sila. Basta, tawag dito, kailangan, basta sanay talaga sila sa araw. Kahit hindi ko sila i-check, okay lang sila. Matadry lang sila, pero di sila mamamatay. Matagal lang buhay nila. So, yun yung natuwa ko sa gymnocalcium. Hindi ka talaga iiwanan yan. At mapapalaki mo pa yun na mapapalaki. And syempre, kung magbe-breed ka nga, makakapagbenta ka. Tsaka ang maganda sa kanila is, pag nag-pollinate ka, maraming seeds, tapos, nagbibigay pa sila ng mga anong tawag dito, mga babies, kagaya nito. Ayan. Isa to sa mga favorite ko eh. Ayan. Ay, merong may tumubong weird form. May tumubong another reeds. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 reeds. So, ang hinahanap dito is 12, 9, mga ganun. Basta ako naman wala akong pakialam kung ilang reeds. Basta maganda yung gymno and bet ko yung kulay, pakak na sa akin yun. Syempre yung may ID na gymnocalcium is mahal. Nagre-range sa 250 ata yung pinakamura. Ayun. So sa pagpo-pollinate, marami na din akong nagawa. Nalulungkot lang talaga ako mag-pollinate sa gymno kasi sisirain mo talaga yung flower niya eh. Tapos, huwag kayong magpa-pollinate ng first day flower. Wala kayong magagawang seeds. So, yun. Tapos yun nga, nag-dry yung mga flowers ng aking gymnocalcium kahit yung pinopollinate ko. Hindi ko alam, sobrang init kasi. Pero ngayon naman tag-ulan, lagi naman silang natabasa. So, ano pang i-care gifts natin? So, yun lang. Sa watering once a day, kung hindi pa well-rooted. Pero, i-moist mo lagi. And then, kung well-rooted na siya, pag madalas yun siya ninindilingan, nagiging botchong. Kung hindi, mapapansin nyo naman yung thorns is dehydrated. So, done na tayo kay LBHB 2178. So, yun nga yung mga parents ng ating mga gymnocalcium tsaka CBOS. And then, other one is si Daydream Hybrid. So, pagka ito nag-flower, kinos-pollinate siya dito, maganda yung mga kinakalabasan. Maganda yung mga Daydream Hybrid, kaya medyo pricey din sila. So, kapag ka Daydream Hybrid, ganito naman po siya. Ayan. Maganda siya. Ayan. Maganda po siya. Mga Daydream Hybrid natin. Marami ako yan. So, yun, pollinate. So, kailangan kapag nag-pollinate tayo, lolobo siya. Tapos, pag ganito is kulay, ayun, magiging pula siya in time, pas lolobo, magka-crack. Ayun, pwede nyo nang pitasin. Then, other one is yung ating T-lines. Ayan. So, ito, T-line high T. Columnar siya. Kung sa Astro, meron mga columnar, flat type, meron din sa gymnocalcium. So, yung mga columnar, medyo pricey din yan. Oo, na columnar, medyo pricey. Ayan, this is T-line hybrid. Ayan. So, may mga, siya, para siya may mga muscle na galit, gano'n. So, hindi ko alam kung pa-free lang ba to sa akin? Hindi ko alam. Hindi, binili ko to. Kasama sa mga set-set. Mas makakamura kayo ng gym
gymnocalcium sa mga set and sa mga seller. Oo, kasi pag umorder kayo sa mga Lazada, Shopee, medyo mahal. Mas mura talaga sa mga seller. Meron din tayong multicolor, meron din dyan. Ano pa? So, yun. Meron din mga kulay na dark tones. Maganda din sila. Yan. So, yun lang. And, yun lang naman na mabibigay kong creative sa gymnocalcium, sa mga bet na mga gymnocalcium. Totoong may forever sa kanila at hindi kayo iiwanan. Yun. So, ang ganda nito. Ganda talaga nito. Though, hindi ka naman madalas dun nakikita. Yun. At saka yun, nag-iiba-iba pala sila ng kulay. So, nai-stress din sila under the sun. Parang succulent din. And nasa succulent family nga sila, di ba? So, nai-stress din sila. Nag-iiba-iba sila ng kulay. Yung mga ganitong yellowish, nagiging orange, nagiging red, nagiging pink. Ganon. Naglalarong ganon yung kulay nila. So, ito, ayan. So, dati meron din ako nag-perfect na dito, gymnocalcium. Ito, dati hindi siya perfect. Ayan. Dati lang yan, konti lang yung variegation nila. So, kapag perfect yung gymnocalcium, perfect yung pattern niya, is mas pricey po siya. Pangit lang kasi yung mga minerals ng water. Tapos may tumubo na na asterias. May may tumubo na astro. Ayun. So, may mineral deposit sa tubig kasi yan. So, kapag ka-perfect ang pattern ng iyong gymnocalcium, mas pricey siya. Parang ganito siya. Pag nag-perfect siya na puro pink, na ganyan, is mas pricey siya. So, mahal. Tsaka yung may ID mahal. May mga almost perfect na din ako dito. Ayun. So, yun lang ang aking share about sa gymnocalcium. Kung may tanong kayo, you can comment down. I can answer naman. So, yan lang. Thank you for watching at everything nice at Mr. Succulent Love. This is your nurse, Plantita, saying God bless po. At lagi mag-ingat.